Do we consider death as a loss? Hindi. Bakit? Kasi when I die, I gain eternal life. Kanina, tinanong kayo, okay, sinong gustong pumunta ng langit? Disappointed naman ako, konti sumagot sa inyo. Kasi ang catch doon, gusto niya bang mamatay ngayon? And that is the catch, di ba? You cannot go to heaven not unless you die to this world. The Blessed Virgin Mary, si Mama Mary. Walang kasalanan si Mama Mary, right? Walang kasalanan si Mama Mary. Conceived without original sin, right? Tanong, namatay ba si Mama Mary? Wala siyang kasalanan. Kung ang kasalanan ay punishment for sin, did Mary actually die? Talaga? Paano si Jesus namatay? Nako, nagkagulo ng bayang Pilipino. Mary died. Why? Because, again, gustong-gusto ko nang iwan ang buhay na ito at makasama si Kristo kasi sobrang mas okay yun. Okay? The death of the Blessed Virgin Mary was her participation in the death of Christ. Okay? In the Psalms, God said, "At Meribah and Massa, they challenged me and provoked me. Therefore, they shall not enter into my rest." But Mary did not provoke God. She did not test God. Therefore, Mary entered into God's rest. That is why the death of Mary is called dormition, a sleeping, a falling asleep. But in that falling asleep, her soul actually separated from her body. There are icons of the dormition of Our Lady. Na the Blessed Virgin Mary's body is asleep, and the apostles are grieving, and Jesus is up there carrying a baby. And you ask, who is that baby? Answer, it is the soul of the Blessed Virgin. You see? The assumption, according to the story of tradition, the assumption happened on the third day. Nilibing si Mama Mary. How did they know na she assumed into heaven? Dumating si St. Thomas, late na naman, okay? Hiningi niya, nasa ang mahal na ina? Sabi ng apostol, ano ka ba naman? Hanggang dito ba naman, late ka pa rin. Okay. Yung patron ko si St. Thomas Okay, I'm always late. Ngayon, sabi niya, payagan niyo nang masilayan ko kahit sa huling sandali ang mga labi ng ina ng Diyos. So, nila sa libingan, si St. Thomas, binuksan ang libingan, at anong nakikita? Wala silang nakitang katawan. Pero alam nila, may nilibing na katawan. Sila naglibing the mere fact na naglibing sila, ibig sabihin, namatay si Mary. Alam mo, natutulog si Mary, nilibing mo. Di ba? Gusto mo mamaya, habang natutulog ka, palibing ka din namin sa laloma. O di ba? Kaya nilibing siya, kasi patay talaga siya. And the reunion of the body, of the soul and body of Mary happened on the third day in the same way that the reunion of the body and soul of Jesus happened on the third day. Okay? Ngayon, bakit third day? Kasi sa ikaapat na araw, nagsisimulang maagnas ang katawan.
Kaya bago pa man din maagnas ang katawan ni Jesus, binalik na ng Diyos Ama sa kanyang bangkay ang kanyang kaluluwa. At muli nabuhay yung katawan ni Jesus. Bago maagnas ang katawan ni Mama Mary, binalik ni Jesus ang kaluluwa niya sa kanyang katawan para hindi maagnas ang katawan ni Mama Mary. At ito ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Okay? So yun. The model actually of death transformed by Christ is the assumption of the Virgin Mary. Yun yung unang bunga. Ito yung unang bunga. Si Jesus muna, pagkatapos ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Okay? So, ano ang bago sa kamatayan? Okay? What is new? What is the novelty of the Christian death? Very simple. Sa binyag, namatay na talaga tayo. Okay? Sa binyag, namatay na talaga tayo. At tayo namatay kasama ni Jesus. Ano ang simbolo, ano ang ibig sabihin ng tubig ng binyag? Sa may tubig niya. Ayun. Ano ang ibig sabihin ng tubig ng binyag? Ano? Cleansing. Simbolo, ang tubig ay simbolo ng paglilinis. Ano pa? Buhay. Ano pa? Alam nyo, ang unang-unang simbolismo ng tubig ng binyag, actually kamatayan. Kamatayan. Ay maniwala, tanungin nyo yung mga namatay sa ormok. Rumaragas ang tubig, o ano, buhay patay. Patay. O tanungin ninyo yung mga nasa Prudential Village sa Marikina, nung dumating ang Ondoy, buhay patay. Patay. O, there you go. I rest my case. Ang tubig ay simbolo ng kamatayan. Kung ang pagtawid sa Quezon Avenue nakamamatay, ang tubig actually nakamamatay. At sa binyag, ang tubig, remember that in the olden times, ang binyag ay baptism by immersion. Paano immersion? Nesty plunge. Patihaya. Hindi padapa. Alam nyo bakit patihaya? Tapos ilulublog siya, patihaya sa tubig. Bakit patihaya at hindi padapa? Kasi yung tubig ay libingan. At hindi ka naglilibing ng padapa. Gusto mo, ikaw, palibing ka ng padapa. Kaya lahat ng patay, nililibing patihaya. Diba? Patihaya ang libing nun. Okay? And ano sabi ni Apostol San Pablo? Sabi ni Apostol San Pablo, you who have been baptized have been buried together with Christ. So that the Spirit who resurrected Christ will be the same Spirit who will raise you up. So, nung binyag, talagang namatay na tayo together with Christ. Now, namatay tayo sa binyag together with Christ so that we might live a new life, and kung tayo ay nag-persevere sa biyaya ng ating Panginoon, yung kamatayan ng ating kaluluwa, look at it, completes this dying with Christ. Okay? Yung, di ba, by baptism, natutulad na tayo sacramentally kay Kristong namatay at nilibing. Okay? Ngayon, kapag tayo namatay sa biyaya ng Panginoon, yung kamatayan natin, kinokompleto niya yung ating kamatayan kasama ni Kristo. Kaya nga, again, babalik tayo kay Mama Mary. If Mama Mary did not die the physical death, then how can she complete her dying together with Christ? The assumption is always associated with Our Lady of Sorrows. Bakit? Kasi as Mama Mary stood beneath the cross, she shared in the sufferings of
Christ. But Christ died. Therefore, to complete the sharing of Mama Mary in the redemptive work of Christ, she has to endure physical death to complete that dying with Christ. Okay? Kasi kung hindi mamatay ang katawang panlupa ni Mama Mary, how can she complete what was begun at Calvary? Nakuha ninyo? Paano niya makokompleto ang sinimulan noong nakibahagi si Mama Mary sa pagdurusa ni Jesus? Si Jesus, hindi lang siya nagbata ng hirap, namatay talaga siya. Therefore, para makompleto yung pakikibahagi ni Mama Mary sa kamatayan ni Kristo, kailangan din ang kanyang kamatayan. At ganun din tayo. Sabi ni Jesus, sino man nais na maging alagad ko, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So araw-araw, tinataliko natin ang sarili, pinapasa natin ang ating krus upang maging kamukha tayo ni Kristo. Pero, hindi magiging kumpleto yon hanggat hindi tayo namamatay, hanggat hindi namamatay ang ating katawang panlupa. Okay? So sana makita niyo yung misteryong iyan kasi napakalalim ng misteryo na yan. Hindi ka lang, yung kamatayan ng Kristiyano, hindi lang siya yung nalagutan ng hininga. More than that happened. Noong nalagutan siya ng hininga, dahil namatay siya sa biyaya ni Kristo, yung paglagot ng kanyang hininga ay kumukumpleto sa kanyang kamatayan kasama ng Panginoon. At ang kamatayan na yun, kailan nagsimula? Nagsimula yan noong siya ay nabinyagan. Kaya nga, the life of a Christian is a constant dying. It is a constant dying. Pero kumpletong-kumpleto ito at the moment our bodies die. Okay? So, it completes our incorporation with Christ. Nagiging kumpleto ang ating pakikibahagi kay Kristo. Next. So, katulad ni Jesus, ang isang Kristiyano, maari niyang baguhin ang kanyang kamatayan. Mula sa pagiging sumpa ng kasalanan, he can change it how? By turning his own death into an act of obedience and love towards the Father. Ganito yan ha, mga brothers and sisters. Ganito yan. Minsan, no, nandyan na si Lord, so kumakapit ka pa, ayoko. Kasi we forget that death is gain. Now, when we surrender to death, I say, Father, I surrender to death. I surrender to your will. I want to live longer, but Father, Lord, hanggang dito lang gusto mo eh. So sige na, your will be done. Into your hands, I commend my spirit. Kapag ginawa natin yun, our death becomes transformed. From being a punishment of sin, it becomes now a participation in the act of obedience and love of Christ towards the Father. Okay? Now, sa bandang huli, ang kamatayan, bilang pagwawakas ng paglalakbay ng tao sa lupa, ito din ang pagwawakas ng oras ng awa at ng biyaya. What do you mean? Ito yan. Bakit napapatawad ang kasalanan ng isang tao habang buhay siya, pero hindi pag namatay na? Bakit? Bakit? Napakasimple. Kasi, ang
ating katawan, tulad ng lahat ng material, tulad ng lahat ng bahagi ng material ng mundo, ang ating katawan ay sumasailalim ng isang batas. Ano yon? Ang batas ng pagbabago. Change is coming. Lagi yan. Change is coming. Lagi nagbabago. Walang material na bagay nagbabago. Halimbawa, titigan mo ang sarili mo sa harap ng salamin mamaya. Ba itsura mo 10 years ago? Ha? 20 years ago, ganyan ba itsura mo? Hindi, di ba? If God wills it, ganyan ba ang itsura mo 10 years from now? Ganyan pa itsura mo 10 years from now? I doubt it. Because your body, being part of a material world, your body is changing. At habang ang kaluluwa mo ay nakatira sa loob na iyong katawan, maaring magbago ang iyong kaluluwa. In what sense? Well, kung ikaw'y makasalanan, maari kang magsisi. Pero kung ikaw ay banal, huwag kang pakampante kasi maari kang mahulog sa kasalanan. Diba? Alam niyo ba yung storya ng Last Supper na ginuhit ni Leonardo da Vinci? Sabi niya, gagawa ko ng isang mural, isang obra, ang Last Supper. So, ang unang-unang ginawa niya, iguguhit niya si Jesus. So, kinuha niya yung pinakamagandang lalaki sa bayan na iyon. At pinaupo niya bilang modelo, ginuhit niya siya si Jesus. Tapos, paisa-isa, naghanap siya, ginuhit niya si Pedro, si Juan, si Santiago, okay? Lahat ng 11, hanggang dumating oras, kailangan na niyang iguhit si Judas Iscariote. So, ang ginawa ni Leonardo da Vinci, pumunta siya sa bilangguan at hinanap niya yung pinaka-grabing kriminal. At ito'y inanyayahan niya para umupo, mag-pose bilang Judas. So, natapos na, ginuguhat niyang ganon, natapos na, tapos, patapos na siya, ang sabi ng model, "Sir, hindi niyo ako nakikilala." Oh, hindi. Bakit? Ngayon lang tayo nakita. Sa Leonardo da Vinci, ngayon lang tayo nakita. Hindi, "Sir, mupo na akong model niyo dati. Diyan din sa painting na yan." "Oh, sino ka dyan?" "Hindi kita nakikita, hindi kita nakikilala." "Sir, ako yung model ng Jesus." So, kita nyo, ang isang taong napakabanal ay maari din mahulog sa pinakamalalalim na kasalanan. Ngayon, habang ang iyong kaluluwa ay nakatira sa iyong katawan, maari ka pang magbago. Maari ka pang humingi ng kapatawaran. Pero, sa oras na humiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawan, ang anumang disposisyon ng iyong kaluluwa ay nagiging permanente. Kapag namatay ka na hindi mo pinagsisisihan ang kasalanang mortal, alam mo, hindi ka na maliligtas. Pero kapag namatay ka, bago ka namatay ay pinagsisihan mo maging pinakamabigat na kasalanan, mapapatawad ka. Okay? Kaya, it is the end of the time of grace and mercy. Yung divine mercy, kita kong divine mercy dyan. No? Anong sabi ni Jesus? Ito na yung huli niyong pagkakataon. Iniaalok ko sa inyo ang aking sarili. Ito na yung huli niyong pagkakataon na maligtas kayo. Sapagkat kung hindi niyo patatanggapin ang alok na ito ng aking awa, kinailangan na niyong harapin ang aking katarungan. Okay? You must face my justice if you will not take advantage now of my mercy. Kaya, kapag naninikip na yung dibdib ninyo, di ba, inaatake na kayo,
Bago kayo ang sakit, ang sakit, ang sakit. Naku, patawag na kayong pare. O kaya naman, mag-sorry ka na kay Lord habang may ulirat ka pa. Kasi kapag nawalan ka ng ulirat, wala ka na. Wala. Goodbye. Okay? So, death, judgment. Okay. Ang sabi ni Apostol San Pablo sa aklat sa mga Hebreo, lahat ng tao, isang beses lang mamamatay. Tapos, i-judge sila ng Diyos. Okay? For all people, death comes only once. And immediately after death comes judgment. Number 1, all people die only once. Why is that important? Isang beses ka lang mamamatay. Why is that important? Because that statement of the letter to the Hebrews will tell you that reincarnation is not true. Okay? Kahit ano pang sabihin ng mga nakikita sa TV, nako, ngayon palang malapit ang undas, left and right, lahat marunong tungkol sa mga bagay tungkol sa kaluluwa. Oh. Expert silang lahat. Ano? Reincarnation dyan. It cannot happen. Why? What is the doctrine of the reincarnation? Yung kaluluwa mo, kapag namatay yung katawan mo, lilipat lang siya sa ibang katawan. Okay? At depende sa karma mo, yun yung buhay mo. Tapos, mamamatay yung katawan yun, lilipat ulit siya sa ibang katawan. Imposible. Kasi nga, the Bible says, we die only but once. Isang beses ka lang mamamatay. Okay? Isang beses ka lang mamamatay. Pangalawa, and immediately after death comes judgment. Tapos, i-judge sila ng Diyos. Well, that's not a very accurate translation. No? Kasi merong immediately after death. Okay? Paniwala ba kayo? Pag namatay, ano ba, namatay ka mag-anak nyo. O, saan siya pupunta? Ha? Saan siya pupunta? Langit agad? Galing mo, no? Santo ka ba? Assuming ka, langit. O mamaya, nandun ka pa sa impyerno. Ano? Pag namatay, ang isang tao, saan siya pupunta? Ay, Father, kakalat muna yan. Pupunta muna yan, no? Paparamdam sa'yo, kakamustahin ka, habang natutulog ka, ganyan. Kamusta ka na? I'm here for you. Ganyan. Tapos, sasabihin niya, ilang araw siya dito? Pakalat-kalat, ilang araw? 40 days. Saan na nakuha yung 40 days na yan? Ha? Saan nakuha yung 40 days na yan? Saan? Kasi siyempre, si Jesus, bago makyat sa langit, may 40 days siya, napakalat-kalat siya dito sa ibabaw ng lupa. Right? Wrong. Bakit? Number one, ha? May dahilan kung bakit si Jesus umakyat sa langit 40 days after the resurrection. And what is that? Mayroon pa siyang mga ipapahayag sa kanyang mga alagad concerning our salvation na kung pinahayag niya bago siya namatay sa krus, hindi maiintindihan ng mga alagad. So, kailangan munang makita nila na siya'y namatay at muling nabuhay bago niya ipaliwanag ang mga bagay na ito na may kinalaman sa ating kaligtasan. And I have news for you. Hindi ka si Jesus. Okay? I have news for you. You are not Jesus. You don't have unfinished business. Masyado ka kasi nagpapaniwala sa pinapanood mong sine. Yung bang, nandito pa siya sa lupa bago
higupin ng liwanag sa langit, para ipaano sa'yo, "Hoy, hindi kita pababayaan." Tapos, kakapit mo sa kamay mo, tapos kumakanta pa, "Oh, my love, my darling, I come." Parang gaganon sila ng ng banga. Or touch, na 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 na. Diba? Hindi. O kaya, sa tingin nyo ba, kailangan, ay, nako, yung bank book nandun sa pangatlong kumot sa ilalim sa loob ng closet, o yung titulo ng lupa nakalagay dito, pinasok ko dyan, nakatago dyan, ha? O kaya sa tingin nyo, interesado pa siyang, yung tao yan pumatay sa akin. No way. Kasi, kapag ang isang tao namatay, isa lang gusto niya. Anong gusto niya? Gusto niya makauwi sa langit. Ganun kasimple lang yun. Gusto na niyang makauwi sa langit. Kung saan naiwan yung titulo ng lupa, kung saan naiwan yung bank book, kung saan naiwan yung checking may pirma, wala na siya doon. Kasi remember na, ang isang kaluluwa, kapag siya humiwalay sa kanyang katawan, wala siyang attachment sa mundo. Wala siyang attachment sa mundo. Okay? Yun. Saan siya pupunta? Immediately after death comes judgment. Well, there are two judgments, di ba? Particular judgment and the general judgment. Yung particular judgment, kapag humiwalay yung kaluluwa mo sa iyong katawan, agad-agad tatayo siya sa harap ni Kristo. And immediately, the divine recompense will be applied to the soul. Yung kanyang pabuya o yung kanyang kaparusahan ay kaagad-agad ipapataw ng Diyos sa kaluluwa ng yumao. Kaya hindi siya mag-grocery, hindi siya mamamasyal sa mall, hindi siya mamamasyal sa bahay ninyo, ha? At hindi niya aamuyin yung korona ng bulaklak, ha? At hindi niya sisinghutin yung usok nung kandila. At lalong, hindi niya kakainin yung alay. Minsan di ko maintindihan bakit may alay pa dyan. O eto ha, sabihin ko, nakalagay doon. Bakit ho may Coke at saka merong cake? Kasi ho diabetic ho siya. Nung buhay pa po siya, talagang hindi namin binibigay sa kanya yon. Ngayon patay na siya, tsaka namin binibigay. Lekat ka kung kailan patay na, tsaka mo bibigay. Dapat tong buhay pa, binigay, mamamatay na rin lang, bigay mo na. Ha? Diabetic po ako. Ang kabilin-bilinan ko kay Byron, yung assistant ko dyan, kabilin-bilinan ko, pwede ba pag naghihingalo ako, bigyan mo na ako ng Coke? At regular. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Aanhin pa ang Coke kung patay na yung diabetic. Kaya nga nilikha yung Coke para umiksi yung buhay ng diabetic. At hindi siya magkasala pa. Hindi, joke lang yun. Pero hindi ba totoo yun? Totoo yun eh. Si Monsieur Venco, teacher ko ngayon, si Monsieur Venco. Di ba mayroon siyang foundation para sa mga matatandang pare. Minsan daw nagreklamo yung mga nurse. Kasi daw may mga matandang pare, sabi daw, Mons, kasi humihingi ng ice cream. Hindi namin mabigyan kasi masama sa kanya. Sabi mo si Beko, ay nako, bigay mo na yung hilig ng matanda. Mamamatay na rin lang yan. Bigay mo na. At totoo naman, di ba? Pagkakait mo pa nasa huling mga araw na niya di ba? Tapos pagdating ng kamatay, lalagay mo sa ataol niya. Ice cream, Coke. Di ba? Are you not adding insult to injury?
kung ako yung namatay, taga itataob ko yung ataol. Di ba? Di ba? Pero yun ha, hindi siya nandun para kainin yung alay mo. Kung maubos man yan, may kumaing iba, pero hindi siya. Hindi siya. Okay? Hindi siya. Eh, Father, sino yun? Naamoy ko yung pabango niya, naamoy ko yung ano. Sino yun? Ibang topic yun. Okay. Ibang topic yun. Okay. Pero hindi siya yun. Hindi siya yun. Ang sabi ng Fathers of the Church, merong isang uri ng demonyo na mula sa pagsilang mong kamatayan mo, wala siyang gagawin kundi panoorin ka. Hindi ka niya lalapitan, hindi ka niya tutuksuhin, hindi ka niya hahawakan. Basta pagmamasdan ka niya. Pag-aaralan ka, yung amoy mo, yung lakad mo, yung kilos mo, yung salita mo. Bakit? Pag ika'y namatay, siya ngayon ang magpapanggap na ikaw. Minsan, hindi siya makapag-aantay na mamatay ka. Magpapakita na siya, buhay ka pa. Yun yung doppelganger. Yung, halimbawa, nandiyan ko, uy, kanina lang nakasalubong kita dun O hindi kakakating ko lang dito Okay? That is a demon. So kapag halimbawa, nalalanghap po yung amoy nung pabango ng asawa mong yumao, oy, wag kang, sweetie, I miss you so much. Oy, loko mo, demonyo yun. Sabihin mo, God, in the name of Jesus Christ, I cast you out. Huwag kang ganon, ha? Okay, nararamdaman mo na natutulog ka, nalibing na siya, di ba? Nalibing na siya, no? Tapos umuulan. Tapos mamaya, sisiping siya sa yung ganyan, yayapos pa. Sweetheart, ang lamig doon kasi, basang-basa ako. Naku, kapapaniwala doon. Demonyo yumayakap sa'yo. Yun ha. Now, particular judgment, immediately after death, haharap ka na agad kay Jesus. And you will make a reckoning of your life. Okay? Ngayon, kung ikay para sa impyerno, namatay ka for immortal sin, agad-agad, bagsak ka. Yes. Anong ay? No, wala na. Yung second chance mo kasi, moment of death mo di ba? Pag sa langit ka naman, maaring kaagad-agad, nasa langit ka, o kung mayroon ka pang mga kasalanang dapat pagbayaran, tumadaan ka sa purgatorio. Purgatorio lang naman, mamaya pag-usapan natin yan. Ito yung paglilinis ng kaluluwa. Tapos pangalawa, yung general judgment. Ano yung general judgment? Ito yung pagdating ng wakas ng panahon, lahat tayo mamamatay at walang exempted, lahat tayo mamamatay. Kahit yung mga nakatira doon, mamamatay tayo. Mamamatay silang lahat, ha? Kaya kapag nakarinig kayo ng chismis na maguguna ng mundo at may kulto magsasabi, sumama kayo sa amin, ganyan, at tayo ay magtatago sa isang yungib sa Palawan at magsusuot tayo ng helmet, okay? Ang tanong ko sa iyo, magugunaw ang mundo saan ka tatakbo? Magugunaw nga. Di ba bagit? Mundo yung magugunaw. So saan ka tatakbo? Pupunta ka pa sa yungib, matatabunan ka pa ng lupa. Tapos dumadating na si Jesus. Yung mga nasa kalsada, babangon. Ikaw, naghukay ka pa palabas. Ako nyo? There is no escaping the end of the world. Kaya kung ako naman sa inyo, pag naabutan katapusan ng mundo, huwag ka na magtago. Lumantad ka na sa kalye. Para, habang wababa si Jesus, bangon agad. Hindi yung nandun ka pa sa pondo, naghukay ka pa pala. Teka muna, nandito pa ako. Get the point? It's really foolish. There's no escaping. Now, when the end of the world comes and we all die, okay? We all die, we will all resurrect. And when we resurrect,
dadating si Jesus, descending on the clouds of heaven, together with His angels, and then, ang bawat isa sa atin ay huhukuman niya. He will judge each one of us. But the difference between the particular judgment and general judgment, in the particular judgment, ang nag-uusap lang, ikaw lang at si Jesus. Sa general judgment, sa last judgment, naririnig ng buong mundo yung pag-uusap ninyo. Ilalantad ni Jesus lahat ng lihim. Kasi ibabalik niya yung buong buhay mo. Makikita, mapapanood ng lahat yung buong buhay mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng kabutihan mo. Lalantad at mapapanood. At hindi lang yon, malalaman ng lahat kung ano iniisip mo nung oras na yon. Kaya, halimbawa, nakatingin ka sa akin ganyan. Actually, sa end of the world, malalaman ko kung ano iniisip mo habang nakatingin ka sa akin. Kasi lalantad yun. Walang lihim na hindi malalantad, yun ang sabi ni Jesus. Okay? At ang sabi ng Catechism, ipapakita ni Jesus not only the effect of the good that we have done or not done, but He will show us the consequence to the furthest point. Halimbawa, nagbigay ka ng tulong sa isang tao, ipapakita ni Jesus, saan napunta yung tulong mo? Dahil dyan, ito nangyari sa kanya. Dahil dyan, ito nangyari sa mga anak niya. Dahil dyan, ito nangyari sa kanila. Ganyan. O may pinagkaitan ka ng kabutihan. Dahil dito, ito nangyari sa kanya. Dahil dyan, ito nangyari sa mga anak niya. Dahil dyan, ito nangyari sa mga apo niya. See? So it will really be a thorough judgment, and all of us will stand before the judgment seat of Christ. Sinong maghukom sa atin? Hindi ang Ama. Ang magja-judge sa atin ay si Jesus. Bakit? Maririnig niyo to sa readings bago mag-Holy Week. Sasabihin ni Jesus, the Father judges no one. But instead, He has given the power to judge to His Son, so that the world may honor the Son as it honors the Father. So mag-i-inhibit si God the Father sa judgment. Ang maghukom sa atin ay si Jesus. At ginawa to ng Diyos Ama, He inhibits from judgment so that the world may honor the Father, may honor the Son as it honors the Father. Para hindi i-underestimate ng sanlibutan ang anak. Kaya sa anak niya ipagkakaloob ang kanyang kapangyarihang maghukom. And ito ang difference. In the particular judgment, the divine recompense is applied to the soul only. Bakit? The body is there buried. But in the general judgment, babalik ang kaluluwa natin sa ating katawan at katawan at kaluluwa, ito ang magtatamasa ng divine recompense. Either buhay na walang hanggan o kaparusahang walang hanggan. Kasama doon ang katawan at hindi lang kaluluwa. Bakit kasama ang katawan? Kasi ang katawan mo ang naging instrumento ng iyong kaluluwa sa paggawa ng mabuti o sa paggawa ng kasalanan. Therefore, the body will really have to be rewarded together with the soul or be punished together with the body, with the soul. Now, next. Heaven. Basically, anong langit? Napakasimple. Ito'y pagkakaisa
ng Diyos, at pagkakaisa sa buhay at pag-ibig sa pagitan ng Diyos, ng mahal na birhen, ng mga anghel, at ng mga banal. That is heaven. So it is the communion of life and love between the Blessed Trinity, the Blessed Virgin, and the angels, and in the saints. In the end, di ba? Di ba yung mga lumang katekismo? Bakit ka nilikha ng Diyos? Nilikha ako ng Diyos para makilala ko ang Diyos, ibigin ko ang Diyos, paglingkuran ng Diyos, at maging maligaya sa piling niya sa buhay na walang hanggan. Yung kaligayahan ng buhay na walang hanggan, yun yung pagkakaisa sa buhay at pag-ibig sa pagitan ng Diyos, ng Birheng Maria, ng mga anghel at mga banal. Ganito po, simply put, ang langit ay ang pinaka-katuparan ng pinaka-malalalim na paghahangad ng tao. What is the virtue of hope? It is the desire for eternal life, the desire to be happy with God for all eternity. Ngayon, simply put, imagine, ano sa tingin mo ang pinaka-maligayang bahagi ng buhay mo? Sige, pag-isipan mo. What was your happiest moment in life? What was your happiest moment in life? Naisip mo na yan? Kung ano? Magbalik tanaw ka sa buong buhay mo. What was your happiest moment in life? Okay? It's different per person, ha? Magkaiba. No copying ng answer. Okay? So, anong pinakamaligayang pagkakataon sa buong buhay mo? So, remember that. Kung ano man yon, wala pa yan sa kalingkingan ng langit. Okay? Kung ano man yon, wala yan sa kalingkingan ng langit. Why? Because eye has not seen and ear has not heard the good things that God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ninuman, hindi pa naririnig ninuman ang mabubuting bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So yung pinaka-malalalim nating paghahangad, okay? Yung pinaka-malalalim nating paghahangad, yon ay magkakaroon ng katuparan sa langit. Kasi nga, ang langit ay pagkakaisa sa buhay at pag-ibig sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang mga nilikha. Sa Bible, sa mga talinghaga ni Jesus, saan laging inihahambing ni Jesus ang langit? Lagi niyang inihahambing ito sa isang kasalan. Lagi niyang inihahambing ito sa isang kasalan. Bakit kasalan? Kasi sa kasalan, may dalawang tao na nagiging isa. At hindi ba nakikita, yung Holy Communion
natin sa banal na misa, yun actually ay patikim ng langit. Tingnan nyo, look at how the Catechism defines it. It is a communion. And what do you call the ritual of receiving the body of Christ? It is called Holy Communion. Kapag tinatanggap ko ang katawan ni Jesus, ako at si Jesus ay nagiging isa. And that is what heaven really is all about. Ang pagkakaisa ng Diyos at ng lahat ng kanyang mga nilikha. Alam, sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus, minsan tinanong si Saint Teresa, no? Like, okay, lahat ba pantay-pantay ang kaligayahan sa langit? Sa Saint Teresa, hindi. Pero tingnan nyo, inyambi niya, ang isa ay baso, ang isa ay malaking timba. Okay? Magkaiba ang dami ng tubig na kaya nilang hawakan. Pero pare-pareho silang punong-puno ng tubig. Wala nang mapagkalagyan ng tubig. So kahit na ito'y isang maliit na bote o isang malaking palanggana, but all of them will be completely happy. Because all of them will be filled to the brim. At alam po ninyo, minsan nakakalungkot kasi hindi na natin iniisip na ang anumang bagay sa sanlibutan ito ay hindi makapagkakaloob ng maibibigay na kaligayahan ng Panginoon sa langit. At tayo, ang bawat isa sa atin actually, ay tinatawag ng Diyos na makapiling niya sa langit. When you talk of All Saints Day, okay? Do you realize that whenever you come to Mass, you say, I believe in the communion of saints. Tanong, what is the communion of saints? Answer, it is the church. Ang pagkakaisa ng lahat ng mga banal ay ang simbahan. The communion of saints is the church. Na makikita natin sa darating All Saints Day, no? This is one of the highest feasts of the sanctoral cycle. One of the highest feasts of the saints is All Saints Day. Minsan nakakalungkot, no? Na, yung tradisyon ng Halloween na hindi naman talaga angking Pilipino. It's not a Filipino tradition. Pero dahil sa gusto natin magmukhang sosyal, gusto nating magmukhang mayaman, di may pa-Halloween effect pa tayo. Pero yun ang tanong dyan eh. Okay? When you say Halloween, anong ibig sabihin nun? All Hallows Eve. Ang ibig sabihin ng Halloween ay bisperas ng piyesta ng lahat ng mga banal. At hindi ba yung piyesta ninyo, halimbawa, kailan piyesta ninyo? July 16. July 15 ng gabi, meron na kayong bisperas ng piyesta na halos katumbas na siya ng araw ng kapistahan. Ganon ang Halloween. Ito'y bisperas ng kapistahan ng lahat ng mga banal.
Kaya nga, minsan nagtataka ako, bakit sa bisperas ng lahat ng mga banal, ang pinarangalan natin ay ang mga demonyo? Bakit ang pinarangalan natin ay yung mga maligno? Bakit ang pinarangalan natin ay yung mga laman lupa? Teka muna, banal ba sila? Ang sagot, hindi. Okay? Sa bisperas ng mga banal, ay sinisimulan nating parangalan lahat ng mga tao na nakapasok sa langit. Yung mga tao na kinakanonize, limbawa, isang linggo lamang, 2 weeks ago, kinanonize si Pope Paul VI, kinanonize si Archbishop Oscar Romero, at 6 na iba pa. No? Pero, alam nyo ba na yung mga dineclare ng simbahan na mga santo sa langit ay wala sa kalingkingan ng aktwal na dami ng mga santo sa langit. Bakit? Go to the first reading of All Saints Day. At ano yon? Makikita nyo doon, ang sabi ay nakakita ako na isang pangitain, ito yung ginagamit ng iglesia, 144,000 na nanggaling mula sa mga tribo ng Israel. Umuto ko paano division? Is it 12,000 ba? Ano? Teka ha? So, ang sabi ito, nakakita ako ng isang pangitain, sensya na, nahanap natin. Sabi, pagkatapos tumingin ako sa Mount Zion at nakita kong nakatayo ang tupa doon. Kasama niya ang 144,000 na tao na nakasulat sa noo nila yung pangalan ng tupa at ng tatay niya. Narinig ko ang boses galing sa langit na parang rumaragas ang tubig, kagaya ng malakas na kulog. Parang music din ito na galing sa mga tumutugtog ng mga harp. Kumanta ang 144,000 sa harap ng trono at sa harap ng 4 na buhay na nilalang at sa harap ng mga elders. Bagong kanta yun, etc., etc. Saan ang galing 144,000 na yon? Ang 144,000 na yon ay galing sa 12 tribo ng Israel. Pero pagkatapos niyang makita yung 144,000 na yon, nakakita siya
ng isang pulutong ng di mabilang na mga tao. Mula sa lahat ng mga lipi, lahat ng mga lahi, lahat ng mga wika, lahat ng mga bansa. So, yung 144,000 na yun, taliwas sa sinasabi ng iglesia, okay? Hindi ito yung miyembro ng iglesia, kundi ito yung mga niligtas mula sa 12 tribo ng Israel. Kasi tingin nyo, nabigyan ng bilang 144,000, pero after that, nakakita pa siya ng isang napakalaking pulutong ng di mabilang na mga tao. So, sino yung pinarangalan natin sa All Saints Day? Yung napakalaking pulutong ng mga hindi nabilang na tao. Sila yung mga nahugasan sa puti ang kanilang mga damit at ito'y hinugasan sa dugo ng kordero. The blood of the Lamb. Ngayon, yung purgatorio na pinag-uusapan natin, okay? Saan nakabata yon? Ito'y nakadikit sa langit, sa konsepto ng langit. Kaya sasabi natin yan ay ang mga tao na what does it take for a person to enter heaven? Okay? What does it take for a person to be part of heaven? Ang sagot, walang anumang may bahid o may dungis ang maaring makapasok sa langit. Kasi ang sabi ni Jesus, be perfect as your heavenly Father is perfect. So, sinong pamantayan daw ng pagpasok sa kaharian ng langit? Ang Ama. What should we be? We should be perfect as the Father is perfect. And how do we become perfect? Who is perfect as the Father is perfect? Sino? Si Jesus. Remember, the Father and I are one. So, who is perfect as the Father is perfect? It is Jesus. Now, what does the perfection of Christ consist of? Well, it is not only in becoming sinless, but ang sabi, He became perfect. Though He was the Son of God, Jesus became perfect by His sufferings. Okay? Ito yung madalas hindi natin naiisip tungkol sa purgatory. Minsan sa purgatory, Father, doon naghuhugas lang ng kasalanan. Pero tanong, how do you become perfect as Christ is perfect, as the Father is perfect? How did Jesus become perfect? Though He was Son, Jesus was made perfect by His suffering. Therefore, how do we become perfect? We become perfect, well, by also our suffering. Now, how do the souls in purgatory become perfect? They become perfect by their sufferings. Alam nyo tayo, ang dami nating sinasayang na pagkakataon sa buhay na ito. Bakit? Kasi ang galing nating tumakas sa ating mga pagdurusa. Tinatakasan natin pagdurusa natin. Hindi natin nababatid yung mga pagdurusa na dumadaan sa buhay natin
Yon ang mga pamamaraan na binibigay sa atin ng Diyos upang dito pa lang sa lupa, tayo ay maging perfect tulad ng Ama. Tulad ni Jesus. Again, I go back to what Jesus said, whoever wishes to be my follower must deny himself and take up his cross and follow me. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Whether you accept your suffering or not, you will suffer. Okay? Whether you accept your suffering or not, you will suffer. So you better just take advantage of your suffering. How? Jesus obediently accepted death on a cross. Therefore, when you say, Father, I accept my suffering. I surrender to your will. I take up my cross out of love for you, then you are allowing God to make you perfect as He made Jesus perfect by His suffering. Pero, tiyatakasan natin. Ang galing natin maging escape artist. Ginagawa natin ang paraan para takasan ang ating mga pagdurusa. But don't worry. The suffering you successfully escaped on earth, you will meet it again in purgatory. Because no one can enter heaven without carrying his cross. That is the point of purgatory. No one can enter heaven without carrying his cross. Ano ang sabi ni Saint Rose of Lima? Saint Rose of Lima said, there is only one ladder to heaven, and that is the cross. There is only one ladder to heaven, and that is the cross. Ay, hindi na ba napapansin, in all churches, you have the crucified Christ being presented to you. It is as if the figure of Christ on the cross is telling you, hey, you better carry your cross, because that is the only way by which you can go to heaven. At yung makal sa purgatorio, okay, tinutulungan natin, nakita ko, meron na kayong box dyan, in preparation for All Souls Day. How do we help them? We help them by having the Mass offered for them. Why the Mass? Bakit ang Mass? Why the Mass? Simply put, para sa akin, simply put, why the Mass? Ano bang nagpapalinis ng kasalanan? What washes away the sins of the world? The blood of Christ. Where do you get the blood of Christ? At the Mass. At Mass, wine brought to the altar by the power of the Holy Spirit and by the authority of the Word of Christ, wine becomes the blood of Christ, which is poured out for remission of sins. Kapag tayo ay nagpapamisa para sa mga patay, sasabi natin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong dugo sa kaluluwa ng aming mga yumao. Pour out your precious blood upon the souls of our dead, so that their sins may be
remitted. Ito lang ha, kapag nakasampa ka sa purgatorio, you are already safe. There are no trapdoors in purgatory. Sabihin, isa lang ang pintuan palabas ng purgatorio. At anong pintuan iyon? Yon ang pintuan papasok sa langit. So, the souls in purgatory are actually already saved. But it just so happens, kailangang bunuin pa nila yung pakikibahagi nila sa pagdurusa ni Jesus. At tinutulungan natin na makibahagi sila sa pagdurusa ni Jesus by having the Mass offered for the dead. Nalimutan ko sinong saint na ito, but he's a Dominican saint. Magkabarkada sila. Dalawa silang Dominican sa friary. Nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa. Sabi nila, kung sino man yung namatay na mauna sa ating dalawa, yung maiwang buhay, kailangan agad-agad pumunta sa simbahan at mag-alay siya ng misa. Okay? So, namatay yung kaibigan niya. So, itong si Dominican, tumakbo siya patungo sa simbahan at agad-agad nagbisa para sa kaluluwa ng kanyang namatay na kaibigan. At the end of the Mass, nagpakita ang kanyang kaibigan na kasimangot. Sabi, bakit na kasimangot? Paano? Ang tagal-tagal mo bago magmisa. Ano yung ganon? Anong tagal-tagal? Kamamatay mo pa lang, ha? At agad-agad, nagpunta ako sa simbahan para ipagmisa yung kaluluwa mo. Ang sabi mong matagal. Tapos ang sabi sa kanya nung kanyang kaibigan, niyo ba alam? Ang isang oras dito sa lupa ay halos katumbas ng 500 taon sa kabilang buhay. Well, that's a story. Pero it should make you realize that the sufferings in purgatory, the sufferings on earth, are nothing as compared to the sufferings in purgatory. Sa buhay lang na to, ang ano dito ha, when I accept my suffering on earth, the suffering I accepted makes my soul more glorious in heaven. But when I suffer the same suffering in purgatory, it will no longer add to the glory of my soul. Bakit? Nagbabayad ka lang kasi ng utang. Remember what we said kanina? Death is the end of the time of grace and mercy. Na ito sasabi ko sa inyo, whether you accept your suffering or not, you will still suffer. But if you suffer in purgatory, it will no longer make your soul glorious. Nagbabayad ka lang kasi ng utang. Sa kabilang buhay, okay, kaya dapat dito, if you want to make your suffering meritorious, then accept it while you are on earth. Last, hell. Tingnan niyo yung definition. Yung langit, what is the definition? It is the communion of life and love between God and His creatures. Ano ang hell? It's exactly the opposite. It is the state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessed. Look at the words, very, very carefully chosen by the church. The state of definitive self-exclusion. Today is UN Day, di ba?
International Day of Unity ngayon. Ano yung theme for this day? Kindness, ano yan? Kindness, acceptance, and inclusion. Yun ang theme for today. Day of Unity, International Day of Unity is kindness, acceptance, inclusion. Actually, you think of it, that is the idea of heaven. Kindness, acceptance, inclusion. Now, what is hell? God is being kind to you, but I refuse that kindness. I do not accept that kindness. And therefore, I exclude myself from that kindness. Yung salvation, ang Diyos is kind to me. I accept the kindness, the mercy of God. And therefore, I include myself in the communion of the blessed with God. But in hell, it is the other way around. God is kind to me. God is merciful to me. But I do not want to accept that mercy. I do not want to be included in that happiness of the saints in heaven. Ang para sa akin, the best portrayal of it would be, it would be the story of the prodigal son. The story of the elder son. Diba? So, bumalik na yung kapatid, yung bunsong anak, kay nakahubad, sabi ng ama, oh, get it, the finest robe, put the sandals in his feet, ring in his finger, kill the fatted lamb, the fatted calf, because we must rejoice. My son was dead, but is now alive. Lost, but now is found. So, nag-celebrate na sa bahay. Umuwi yung anak, yung panganay, mula sa bukid. Narinig niya yung kasiyan sa bahay. Tanong niya sa kanyang alipin, anong nangyari? Ano meron? Anyari? Ano itong tugtugan na yan? Sabi nung alipin, ay, sir, bumalik na po yung kapatid nyo. At pinakatay ng tatay ninyo yung pinatabangguya, yung pangpiesta, kasi bumalik ng buhay at walang sakit ang inyong kapatid. Ayaw niya pumasok. Ayaw pumasok sa bahay. Labas ang tatay. Anak, pasok ka na, halika na. Ito, dito, nandito. Pasok ka na. Ganyan. Ayoko nga. Bakit naman, anak? Nandiyan kapatid mo, bumalik ng walang sakit. Sabi, ayoko. Ang ganun, ayoko. Nagpakaalipin ako pa sa'yo. Hindi mo ako binigyan ng isang bisiro, no? Isang kambing na maliit para pagpulutan namin ng mga barkada ko. Kasi itong anak mo, hindi niya kapatid itong anak mo, na lumustay sa pera mo, bumalik lang, pinakatay mo yung pinatabangguya. Ang klase naman yon. Sabi ng tatay, anak, lahat naman ng akin, iyo eh. Tandaan niyo yung storya. Nung simulang pa lang, hinati na yung mana. Kinuha na nung bata yung mana niya. So, ano naiwan? Yung bahagi na lang nung panganay. So, lahat ng akin, iyo. So, ano bang angal mo dyan? Lahat ng akin, iyo. Bakit ka pa mag-aantay na bigyan kita ng kambing? Iyo yan lahat. Pwede ako kumatay kahit ilan. Nasa iya. Pero anak, dapat magdiwang tayo. Kasi itong kapatid mo, nawala, natagpuan, namatay, ngunit muling nabuhay. Tapos, end of story, right? Tanong, pumasok ba yung panganay? Walang sinabi, di ba? Pero pangalawang tanong, pinagsarhan ba siya ng pinto ng tatay?
Ang sagot, hindi. So, maigiyan na sa loob, nagdiriwang na sila sa loob, pero siya ayaw pumasok. Hindi naman sinara yung pinto, pero siya ayaw pumasok. At tingnan nyo ang laging ginagamit na imahen sa Bible ng hell. Nasa labas sila, sa dilim, at nangangalit yung ngipin. Ba't nangangalit yung ngipin? Gigil na gigil. Galit na galit. Saan? Bakit? Pinalayas ka ba? Pinalayas ka ba? Hindi. Ba't ka gigil na gigil? Kasi wala ako dyan. Ba't ka wala dyan? Hindi pumasok ka. Ayaw ko. Naget nyo? Ayaw ko. And that is self-exclusion. Yung pagdurusa ng mga kaluluwa sa impyerno actually are self-inflicted wounds. It is a loss, a self-inflicted loss. What is the pain of hell all about? Number one, it is losing God. If God is the answer to the deepest longing of the human heart, then losing God means that you will be unfulfilled forever. Again, you go back to the Baltimore Catechism. Why did God create you? Created you so that you may know God, love God, serve God, and what? Be happy with God for all eternity. I therefore conclude, if you do not go to heaven, you are the biggest disappointment of creation. Bakit? You have not achieved the very purpose of you being created. Okay? Yung malalim na disappointment ng tao na siya ay hindi makapasok sa langit. Dito, alam nyo, hindi pa natin naiisip yan eh. Bakit? There are a lot of distractions all around us. That is why we do not feel the deepest hunger of the soul. But mind you, when your soul separates itself from your body, your soul will become oblivious to everything around it. Because it will desire for only one thing, to be with God. And therefore, to stay outside in the cold, outside in the dark, will be the most terrible suffering of your soul. It will be the most terrible suffering of your soul. There is a feast for all saints. There is a feast of all souls, but there is no feast of those who are in hell. Because they have excluded themselves from the kingdom of God. So in the end, ano ang sinasabi ng Catechism about hell? Anong sinasabi ng Catechism about hell? Sabi, the affirmations of sacred scripture
and the teachings on the subject of hell are a call to the responsibility incumbent upon man to make use of his freedom in view of his eternal destiny. They are, at the same time, an urgent call to conversion. An urgent call to conversion. When we are taught that there is hell, well, that is supposed to be an invitation for us to be converted. I remember, I was a very young priest then. That was 25 years ago. This year, I will be celebrating my Silver Jubilee sa November. 25 years ago, I was a very young priest, 1-year-old priest yata yun. I celebrated Mass in a chapel. And then, the topic was about hell. Okay? Kasi ng gospel. E di, nung natapos ng misa, pasok sa sacristy, nagbibihis na ako. Pasok ang matrona, sosyali ng matrona. Father, sabi niya, Father, where is it in the Bible that the fires of hell are eternal? Kasi yung statement ko eh. Isa ko, give me a Bible. Pero Diyos ko, alam ng Diyos, hindi ko alam kung saan ko hahanapin. So habang nahari yung Bible, nagdala sa, Lord, Lord, huwag mo akong pahiyain, Lord, kasi hindi ko maalam kung saan ko bubuklatin dito. Eh, binuklat ko. Pagbuklat ko, hala, nandun yung gospel, yung parable ng paghiwalay ng sheep sa goats. Tapos ang sabi ni Jesus doon, depart you who are condemned, okay, into the eternal flames prepared for you. Okay? And there you go. It says there, eternal flames. Ko, hindi lang niya alam. Nakahinga ako ng maluwag. Kasi hindi ako napahiya. Thank you, Lord, na napahiya. Ayun o, eternal flames. Sabi ng babae. Father, who said that? Ayan o. Jesus said. Ayan. Father, how sure are you that Jesus said that? Sabi ko sa, tinignan ko siya sa mata. Sabi ko, lady, if you do not want to believe in hell, don't worry. You are going there anyway. Nagalit sa akin. Arroganting pare. Di ba? But that is it. Satan wants you to believe that there is no hell. Okay? Satan does not want you to believe that there is hell. Ayaw niya maniwala ka. Bakit? Para hindi mo alam kung saan kanya dinadala. So that you will not know where He is taking you. And that is the reason why, again and again, the church reminds us, do not forfeit your birthright as children of God. Do not forfeit your birthright. Huwag niyong kaagad-agad isusuko ang inyong dangal bilang anak ng Diyos. Totoo, no? Mahirap maging anak ng Diyos sa ibabaw ng lupa. But, si Jesus nagsabi nun eh. Diba? Deny yourself, take up your cross, and follow me. You cannot follow Jesus without denying yourself. You cannot follow Jesus without taking your cross. Okay? And that is the deception of Satan. Si Satan, he wants you to enjoy now. Only for you to find out that he is a deceiver from the beginning. Manloloko yan eh. Pinakakagat ka lang niya.
Oh, sundan mo ako, bibigay ko sa'yo lahat. But in the end, ang hindi mo alam, He will bring you to your own perdition. Siya ang magpapahamak sa'yo. He will be your accuser in the end. He will be your accuser in the end. Ay, naku, ilang beses nangyari sa akin yan sa exorcism. Satan knows how to accuse. Sabi niya, oh, I know what you did. Oh, I know what you did. Oh, I know what you did. That is Satan for you. So do not befriend him because he is not a friend. Okay? Pakakagatin ka lang yan. Pero sa bandang huli, he will be your accuser. Before the judgment seat of Christ, he will be your accuser. And so let us really follow Christ. Very difficult. Laki-laking krus nyo dito. It should not make you miss the point. Let us carry our cross every day. Deny ourselves. Follow Him. This is the only way by which we can be perfect. As the Father is perfect, as Christ is perfect. Maraming salamat for listening. Yan. Marami ba kayong natutunan? Alam niyo na ba ang biyaheng langit? Meron ba kayong... Father, can you accommodate a couple of questions? Okay. Couple. Baka couple yung magtanong eh. Sino po ang gusto magtanong? Okay. Sige po. Gusto ko lang magkaroon ng closure sa question ko nito. Ano ba, may naniniwala, do you believe in a near death? Near death. Near death. Near death? Oh, meron naman talaga. Oo naman. Meron naman talaga. Meron naman talaga. Near death experience. Meron nga akong very recently, a friend of mine who's a professor in UST, he was sitting in the emergency room of United Doctors something sa UN Avenue. Okay? Sa United Doctors. Okay. Kaupo siya doon. Nag-aantay ng kwarto. Bigla siya nag-seizure. Okay? And then, he was dead for 6 minutes. And then he was revived. And you know, that experience of being dead for 6 minutes was a life-changing moment for him. Totoo yun. Near-death experience. Well, you better ask him to describe it for you. Because these are experiences I do not have. Pero he died for 6 minutes. It just so happens lang that, the Lord gave him time to repent. So, told him to return. Marami nang ganun. There are many experiences. Father, yung nabanggit niyo po kanina, may general judgment, saka particular judgment. Paano po yung nung sa particular, sa hell na siya? Sa general po ba, he will rise again? Tapos, isa pa po, Father, how about those yung nag-suicide po? They were not in their right mind when they took their life. Diretso po ba sila sa hell? Number 1, kung ano ang verdict sa'yo sa particular judgment, hindi magbabago sa general judgment.
Ang pagkakaiba lang, in the particular judgment, it is the soul and only the soul that receives the divine reward or the divine punishment. But in the general judgment, it's both the soul and the body. Yun lang. Pero it is the same judgment. Ngayon, in the last judgment, there will be no more purgatory. Kasi nga, ang nakalagay sa Book of the Apocalypse, Hades will be thrown into the lake of fire, which is the second death. Pagkatapos iluwa ng Hades ang kanyang mga patay, Hades or Hades will be thrown into the lake of death, which is the lake of fire, which is the second death. So it will be between heaven and hell na lang. Ngayon, at the last judgment, those who were judged in the particular judgment for purgatory will go to heaven. So it's only between heaven and hell. So the second one? Suicide. Suicide, ganito na lang yan ha. Well, St. John Vianney was once asked about a man who drowned himself by jumping off the bridge. Now, St. John Vianney said, between the bridge and the water, there was enough time to repent. Now, do not say, nakarepent na. Hindi mo alam yon. Okay? Pero, we always want to give the benefit of a doubt. Halimbawa, magbibigti, hindi ba? Tapos, nailagay na, hindi ba? Tapos, naitulak na yung tapakan, hindi ba? Tapos, Diyos ko, ano ba nagawa ko? Ayun na. See? Diyos ko, ano bang nagawa ko? Is that some form of repentance? Maybe, maybe not. See? So, in this case, actually, the church would look kindly upon them, and then we entrust to the Lord, Lord, whatever it is you, it is your mercy that we seek for this person. Ito nga, sige nga, normal kang utak, sasaksak ka sarili mo. Diba? You cannot take, we can never say na, anyone who is in his right mind would like to kill himself. Diba? Usually yan, yung mga taong to talagang very deep ang depression. So, is it a mitigated responsibility? Perhaps. Perhaps, yes. And I'd like to think of it that way. I'd like to think of it that way. Okay. Masasabi ni St. John Vianney, sa pagitan ng tulay at ng tubig, may sapat na oras para siya'y magsisi. Dalawa na lang po siguro para hindi masyadong malalim ang gabi. Ano po? Good evening, Father. Good evening, brothers and sisters. Father, Is a communion of life and love. Ito yan. Ang problem kasi natin, we are still living in our bodies. Therefore, we cannot imagine something beyond space and time. Kaya naisip natin, no? Pero if you look at the definition of the church, look at it. It is a communion of life and love. Jesus said, in my Father's house, there are many dwelling places. Ibig sabihin nun, there is a place for everyone in heaven. There's a, there's a place for heaven. Pero actually, look at the definition itself. It is defined not as a place, but as a communion of life and love. Kasi ang heaven is beyond the concept of space and beyond the concept of time. Kaya nga eternal It is always present. No past, no future, but it is always now. Just as God is always present now. Okay? Now, is it possible that there is a place called heaven? Why not? Because scriptures actually testify to it. But
when the church speaks of heaven, it speaks of it more as a communion of life and love. We want, abide in me as I abide in you. So saan yon? Saan yon? We do not know. Pero what we know is, it is a communion of life and love. Ako magla-last question, Father. Yung po bang sa general judgment, when the body unites again with the soul. So kahit anong forma, kahit na-cremate yan, so lahat yun mabubuo muli upang sumama ang kaluluwa sa kanyang katawan. Biblical quote, Ezekiel's vision of the dry bones. Si Ezekiel was given a vision of a valley filled with bones. And God told Ezekiel to prophesy to the bones. And the bones started connecting with each other. And then, when the bones connected, it was covered with flesh, it's covered with skin, until they stood there like a huge army, but still dead. And so Ezekiel was told, you prophesy to the wind, and the wind is actually the Holy Spirit. Come, mighty wind. And then they became alive. So that is the cause of the resurrection of the body. Ngayon ganito, ang cremation actually, it simply expedites what will take place to the body in 15 years. Bawa, yung katawan mo, mabubulok siya. After the fourth day, on the fourth day of your death, magsisimulang mabulok na yung katawan mo. And that will be, what take you 15 years para your body will be reduced to dust and ashes. Diba? Pero, sa cremation, in 2 hours, dust and ashes ka talaga. Literal na dust and ashes. And they will grind your bones for you. Like that. Okay. So it's just shortened. Now, whether you have decomposed in the grave or you have been cremated, in the end, at the resurrection of the dead, again, the valley of bones in the vision of Ezekiel. The dry was there. Halimbawa, eto dinandyan ngayon sa Batangas ang heart ni Padre Pio, di ba? Nakita niyo yung heart ni Padre Pio? At sinaga niyo talaga. Ako, sinaga ko yun. Nakita ko talaga. Kaya lang, the benefits of being a priest. I saw the heart. I really saw the heart in front of me. At the last judgment, magtataka ka. At the last judgment, okay, the resurrection dead, that heart in that crystal case will explode. And the heart will float. And will look for the rest of the body of Padre Pio. You get my point? It will look for the rest of the body of Padre Pio. Mabubuo yun. And then, the soul of Padre Pio will return to that body. And we have relics, di ba? May nandito yung kapiranggot na bone ni Saint Therese, di ba? Saint Therese, yung dumating yung relic niya, di ba? Kanang kamay niya yun eh. Kanang arm. The skeleton of the right arm. At the last judgment, that reliquary will break. And then the right arm will look for the rest of its body. Ganon din yung mga nililibing sa dagat, di ba? In the ocean, they throw the body away. Kasi they'll decompose in the ship, di ba? Bear the sea. Anong sabi ng Apocalypse? The sea will give up its dead. Hades will give up its dead. So iluluwa niya. Pero mind you, sa dagat, nagkayasog-lasog na yung katawan na yun. Nagkahiwa-hiwalay na sila somewhere. Pero magkakabubo yun at the end of the world. Now, why do I talk about it that way? Because I'll tell you, you will not be issued a new body. It is that same body that you are using now. Yun. O ano yung katawang ginagamit mo? Ito yun, ito yung muling mabubuhay. Ito yung muling mabubuhay.
Ganon din yun. Babalik yung organ niya doon sa tama niyang kinalalagyan. Kasi tinanggal naman doon sa isa, babalik din sa kanya. You know, it's a simplistic way of saying it. That is really, you will not, kasi look ha, when Jesus resurrected from the dead, He was not given another body. But the body that died on the cross was the one that resurrected. What is the evidence? Jesus showed them His wounds. Although yung wounds in Jesus, these were the wounds that He did not allow to heal kasi trophies of victory siya. Trophies of victory. So He did not allow them to heal. Instead, they became glorified wounds. Glorified wounds. Yung glorified wounds na yan, I like to think of it this way. Ito yung theory ko ha. So, you have only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. So in heaven, what is Jesus doing? He's interceding for us. Okay? How does He intercede? My theory, He shows the Father His wounds. Heavenly Father, look at my wounds. Evidence that I obediently followed you until death. For this, and you were pleased because of this. Therefore, by the merits of these wounds, grant my prayer. Listen to my people. Listen to my church. That's how it is. Ang stigmata, look, ang stigmata, Saint Francis of Assisi lost the stigmata when he died. Ang stigmata ni Padre Pio nawala when he died. Oo, nawala. Nawala talaga. Wala mo siya stigmata eh. Wala stigmata sa John Paul. Father, isang-isa na lang para lang malinaw. Yung po kasing merong version ng Apostles' Creed. Jesus descended into hell, Jesus descended into the dead. Pwede po bang pakilinaw ito para lang sa amin? He descended into hell. Ano yung Latin nun? Sige. Hindi, no. Ano Latin natin doon? Dahil ako. Teka. Suponcio Pilato. Ano? Ano yung Latin nun? Descend to hell? Hindi death yun. Ano yung hell? No, not Hades. No. Bakit po yung hell yan? Sa Apostles' Creed pala yun. Hindi, may descend to hell yun. Descend to hell. Ito yan, descend to hell. Bakit hell? Ito yan ha. Paano nga ba yung hell na yan? Okay. It is hell of the fathers, hell of the condemned. Dalawa yun ha. Hell of the fathers, hell of the condemned. Ngayon, remember when Adam and Eve sinned against the Lord, they were driven out of paradise sa Genesis. Tapos nakalagay doon that God stationed an angel with a flaming sword to guard the tree of life para walang makapasok sa tree of life. Okay. Now, so because of that, no matter how good you are, no matter how good and righteous you seem to be, you went to hell. Okay, nobody went to heaven. Nobody went to heaven kasi Christ has not yet died.
Okay? Yun yung consequence ng sin ni Adam and Eve. Okay? That there's this angel that guarded the tree of life. Ngayon, when Christ died on the cross, His body was buried in the tomb. His soul went into hell. And there He liberated the souls of the just ones and brought them up to heaven. Now, saan nakikita yan? You look at the Passion of the Lord according to St. Matthew. Nakalagay sa Passion of the Lord according to St. Matthew that the earth, when Christ died, the earth shook. And then the tombs were opened. And the souls of the just went out of the tombs and entered into the holy city. Natatandaan niyo yung parable of Lazarus and the rich man. Natatandaan niyo yun? Okay, di ba? May mayaman lalaki, everyday feasted, Lazarus was at the door, okay, begging. Tapos anong sabi dito? Ang sabi, namatay si Lazarus. Right? Namatay si Lazarus. Saan siya napunta? Saan siya napunta? Where did Lazarus go? Did he go to heaven? He went to heaven? No. He went to the bosom of Abraham. Abraham was there, and Lazarus was being consoled in the bosom of Abraham. The rich man died. He also went to hell. It's the same place. How do you know it's the same place in the parable? Si rich man tumawag kay Abraham, Father Abraham, send Lazarus, let him dip his finger in water because my mouth is very dry. Then Abraham said to Lazarus, to the rich man, you know, you had all the good things in life. Lazarus had nothing. But even though between you and us, there is a deep abyss, may malalim na bangin sa pagitan nating dalawa. Para ang mga nandito ay hindi makapariyan at ang mga nandiyan hindi makaparito. So it's the same place, okay? But there is a deep abyss between them. When Christ died, His soul went down to hell, liberated those at this side with Abraham, and brought them to heaven. While the damned remained there, forever in hell. I think, palakpakan po uli natin si Father. Ngayon, may mga nagtatanong po, madidinig ba natin si Father na mag-talk about exorcism? Gusto nyo ba yon? Then we will invite Father again some other time and para po naman siya ay makapagpanayam sa atin tungkol naman sa exorcism. Ngayon po kasi, yes, let's give Father a big hand, ay tungkol sa ating recollection para makapaghanda tayo sa ating undas. And we would like to thank again Father Jojo. Si Father Arnel po ay may ginawang importante kaya pag nagpaumanhin po siya na hindi siya makapiling natin ngayon. Pero again, in behalf of the Our Lady of Mount Carmel Parish, we cannot thank you enough for this night. And we hope na mapagbigyan nyo pa uli kami whenever na makahiling kami sa inyo. Father, thank you very much po. And wala po kaming pare, kundi kayo, pwede po bang kayo na po ang magbigay sa amin ng blessing? We all stand. I forget pala. Our Lady of Mount Carmel is the patroness of the souls in purgatory. That is why All Souls Day, you should celebrate as a special feast in this church because of Our Lady of Mount Carmel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy.
The Lord be with you. Mighty God bless you. The Father and the Son and the Holy Spirit. Good night. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth.